Yes. Highly organized syndicate. Yes. So can you just give us details about that highly organized syndicate? Well, nakita nyo naman siguro yung revelation mismo ni Senator Lacson kung paano nila talagang, kumbaga, very systematic, ano? Yung kanilang operation, from the time na mag-planning, pati yung design ng project, pati yung pag-bid, pati yung pag-implement, talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well-organized. Hindi alam ng mga tao kung anong mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is highly syndicated, is highly organized. Kung ikaw ang mag-drawing nito, Mayor, hindi, I meant not drawing, I meant you're going to, kunyari magda-diagram, na saan siya nagsisimula, yung connivance, yung... Well, syempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, doon nag-umpisa yan eh. Tapos, kumbaga, nasa lower rung, ng ladder, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento, kasi hindi na makasali yan sa program of work eh. Yung porsyento binigay niya. Kaya nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Kaya nakikita nyo siguro kung paano nila dinadaya. Lalo na sa flood control project, dadayain nila doon sa paglalagay ng sheet pile. Let us say, kung ang sheet pile ang nakalagay dapat is Z-type, ang gagawin nila is yung U-type lang. O kaya yung Z-type, ang ilalagay nila, dadayain na nila sa presyo. Let us say, palalabasin nila, sabwat nila yung DPWH, yung contractor, nagsasabuatan. Pag-uusapan nila ngayon, ito yung ilalagay natin sa detailed unit price analysis. Lalabas doon per linear meter, 7,200, Z-type. Pero ang totoong presyo lang noon, kung ikaw consider mo from the supplier, na may kita na yung supplier, abot lang yun ng mga 2,400 per linear meter yon. At sa sheet pile, may mga 6 meters, may 12 meters. Pag install nila, dadayain uli nila yan kasi hahabulin naman ng contractor yung kikitain din niya. Instead na ang ilulubog niya 6 meters, o kaya ang i-install niya 6 meters lang, o kaya 12 meters or 9 meters, depende dun sa study, ang gagawin nila 1 meter na lang. Kaya nakita nyo siguro yung pinapakita kong picture na nagulat ako na nung nasira yung embankment, 1 meter na sheet pile ang lumabas. Paano nangyari yung 1 meter lang ang sheet pile? Naputol ba yung sheet pile? Sir, hindi pwede maputol ang sheet pile. Talagang ilalagay lang talaga nila 1 meter lang. Kaya, kailan magsisimula yung bayaran ba yung magbigayan ng padulas? Where does it start? Well, how do they do? Well, even before the bidding, this is what was relayed to me by contractors. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ito rin ang sinasabi ng mga sources ko sa loob ng DPWH. Alam na kung sino. And, di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? Tapos napalitan na ng bagong procurement law. I think it's 12003 ba? Pero hindi naman yun ang nasusunod. Mayroong unwritten na procurement law. Ito na yung ina-apply sa bidding pagdating sa mga diyang kalokohan na ganyan. Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. O assuming na there are 5 bidders, 3 yung nagbigay ng pare-parehong porsyento, okay, sino ang una sa inyo makakapagbigay, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbibigay ng advance, ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan. Mayor, paano sa tingin ninyo malilinis yung mga agencies like DPWH? Kasi ang natatanggal, ang pinag-resign lang ay mga USEC, yung mga nasa taas, kung systemic ang problema.
paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente is nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince. He's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. At ginagawa niya lahat. Second is, kailangan i-adopt na ng DPWH yung open data policy. Na kailangan i-publish nila, lahat ng projects nila ipapublish. Yan din ang direction ni Secretary Vince nung nag-uusap kami. Ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya yes. Highly organized civic. Yeah. It must be just about that highly organized civic. Well, nakita nyo naman siguro yung revelation mismo ni Senator Lacson kung paano nila talagang, kumbaga, very systematic, yung kanilang operation, from the time na mag-planning, pati yung design ng project, pati yung pag-bid, pati yung pag-implement, talagang makikita nyo talaga na alam na nila yung gagawin nila para i-circumvent nila yung proseso. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga ghost at mga substandard project. At hindi lang pwedeng gawin yan kung hindi well-organized. Hindi alam ng mga tao kung anong mga trabaho nila. Kaya nga, the way I describe it is highly syndicated, is highly organized. Kung ikaw ang mag-drawing nito, Mayor, hindi, I meant not drawing, I meant you're going to, kunyari magda-diagram, saan siya nagsisimula yung connivance? Well, syempre yung connivance ng politiko at yung DPWH, doon nag-umpisa yan eh. Tapos, kumbaga, nasa lower rank, ng ladder, yung contractor. Kasi nga, yung contractor, hahabulin niya. Hahabulin niya yung binigay niya, yung porsyento. Kasi hindi naman kasali yan sa program of work eh. Yung porsyento binigay niya. Kaya ang nangyayari, doon sa project niya, ang tanong ko is, let us say 30% na lang ang naiwan sa inyo. How are you going to execute a project? Sabi ko, sir, mapipilitan kami substandard. Kaya nakikita nyo siguro kung paano nila dinadaya. Lalo na sa flood control project, dadayain nila dun sa paglalagay ng sheet pile. Let us say, kung ang sheet pile ang nakalagay dapat is Z-type, ang gagawin nila is yung U-type lang. O kaya yung Z-type, ang ilalagay nila, dadayain na nila sa presyo. Let us say, palalabasin nila, sabwat nila yung DPWH, yung contractor, nagsasabwatan. Pag-uusapan nila ngayon, ito yung ilalagay natin sa detailed unit price analysis. Lalabas doon per linear meter, 7,200, Z-type. Pero ang totoong presyo lang noon, kung ikaw consider mo from the supplier, na may kita na yung supplier, abot lang yun ng mga 2,400 per linear meter yon. At sa sheet pile, may mga 6 meters, may 12 meters. Pag-install nila, dadayain uli nila yan kasi hahabulin naman ng contractor yung kikitain din niya. Instead na ang ilulubog niya 6 meters, o kaya ang i-install niya 6 meters lang, o kaya 12 meters or 9 meters, depende dun sa study, ang gagawin nila 1 meter na lang. Kaya nakita nyo siguro yung pinapakita kong picture na nagulat ako na nung nasira yung embankment, 1 meter na sheet pile ang lumabas. Paano nangyari yung 1 meter lang ang sheet pile? Naputol ba yung sheet pile? Sir, hindi pwede maputol ang sheet pile. Talagang ilalagay lang talaga nila 1 meter lang. Kaya, Kailan magsisimula yung bayaran ba yung pagbigayan ng padulas? Where does it start? Well, How do they do? Well, even before the bidding, this is what was relayed to me by contractors. Even before the bidding, alam na kung sinong panalo. Ito rin ang sinasabi ng mga
sources ko sa loob ng DPWH. Alam na kung sino. And, di ba, meron naman tayong procurement law na 9184, di ba? Tapos napalitan na ng bagong procurement law. I think it's 12003 ba? Pero hindi naman yun ang nasusunod. No? Mayroong unwritten na procurement law. Ano? Ito na yung ina-apply sa bidding pagdating sa mga diyang kalokohan na ganyan. Ano? Unang-una, ang unang qualification ng mananalong bidder is sino ba ang pinakamalaking magbigay ng porsyento. O assuming na there are 5 bidders, 3 yung nagbigay ng pare-parehong porsyento, okay, sinong una sa inyo makakapagbigay, pinakamabilis na magbigay ng advance? O assuming na pare-pareho sila ng date na magbibigay ng advance, ang next na parameter, sino sa inyo makapagbibigay ng pinakamalaking advance? Kaya kita nyo, it's all about money. Puro pera lang talaga yan. Mayor, paano sa tingin ninyo malilinis yung mga agencies like DPWH? Kasi ang natatanggal, ang pinag-resign lang ay mga USEC, yung mga nasa taas, kung systemic ang problema. Paano ngayon yung buong agency? Well, siguro isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente is nilagay si Vince Dizon doon. And I know Vince. He's a non-nonsense. I've known Vince since 2005. I've worked with him when I was in the Special Action Force, ganun din sa NTF. If you want things done, that's Vince Dizon. And talagang sa tingin ko, we've been talking to each other almost every day. At ginagawa niya lahat. Second is, kailangan i-adapt na ng DPWH yung open data policy. Na kailangan i-publish nila, lahat ng projects nila, yun din ang direction ni Secretary Vince. Nung nag-uusap kami, ipapublish yung program of works, feasibility study, ipapublish yung ipapublish yung bill of quantities, ipapublish din yung mga geotechnical study o kaya soil test para malaman lahat. Kasi sabi sa akin ng isang source ko sa DPWH, sir, ang nangyayari kasi is from the top, from the sabi niya, ito yung sinabi niya sa akin, from the top management, ibababa dun sa planning kay Yusek Cabral, ito na yung gagawin mo, ito na rin yung para sa mga congressman, ito na yon. So ang gagawin ni Cabral, gagawin niya yung plano, cut and paste, tapos sa kanya ibababa sa mga DPA, sa mga regional and district engineer. I-adapt na lang nila. Kaya makikita niya, sabi niya, sir, kung titingnan mo yung mga geotechnical study, yung mga program of work, halos pare-pareho, puro cut and paste yan. Kaya kung the only way you will be able to really determine kung talagang maayos talaga yung pagkakagawa niyan at yung talagang walang kalokohan na nangyari, pag-aralan mo yung feasibility study at yung program of work, at pati yung bill of quantities, yan yung mga documents na papag-aralan nyo. Diyan yung makikita talaga kung may kalokohan talaga yan. Kailan mo nang lalabas ang pera ngayon? Yes. Bago pa, pag kunyari, bigayan so mag-a-advance ba si contractor? Ay, talagang mag-a-advance na. Bago pa lumabas yung pondo mula sa DPWH? Ay, oo naman. Kuwan na yung kagad. Usapan na kagad yan. Bago pa lang mag-umpisa ang bidding, maglalabas ka na ng pera. Kasi ikaw ang taker. Even before sabi ko nga sa inyo, even before the bidding process, alam naman na kung sino ang mananalo. Tapos yung mananalo na, bahala na rin siya. Actually, meron na rin sistema. Aside from yung, let us say, ako yung taker. Taker ang tawag nila eh. Ako yung mananalo. Kung sino yung mga natalong quotation ng mga bidders, may porsyento rin sila. O kaya, ang sistema is, hindi ko sila bibigyan ng porsyento, pero yung bid mo, ako magbabayad doon sa bid documents mo lahat. Sasali kayo, ako magbabayad. Sa next na bidding, ikaw naman ang mananalo, babayaran mo rin yung bid documents namin. Kaya umiikot-ikot lang. So maraming paraan. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3, ang sistema, sabi niya, ganito. Kakausapin na yung congressman, papakitaan na kagad, kakausapin na yung
20%, i-advance na namin ng 20%. Pag-uusapan na lang namin yung yung 3%, yung remaining na percentage pa na matitira. Yung DPWH na, yung mga district engineer na, sila na ang magpla-planning, sila na rin ang magde-design, sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid, kasi sa totoo lang, sila na rin yung contractor actually. Gumagamit lang sila ng ibang kumpanya, pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid. Sila na rin ang mag-execute, sila na rin ang mag-inspect ng sarili nila. Tapos sila na rin ang magbibil, sila na rin ang kokolekta. Ganito ba yung nakikita niyo, sir, doon sa BGC Boys? Sa tingin ko, isa yon sa mga sistema na nangyari. Kasi yung informante ko, taga Region 3 na contractor. Kaya yung pala yan, nung pinapanood ko yung sinasabi ni Senator Lacson kahapon, saka ko naisip, ito pala yun. Isa ito siguro sa mga MO nila. So, paano bakit yung DPWH, Mayor, yung picture ba na pinakita ni Bryce? DPWH yung namimigay ng pere. Nasaan point yun sa sindikato? Kasi nga, usually, ang DPWH, kung sino yung designated, either district engineer o kaya isang personnel doon sa regional office o district engineer's office, siya yung designated ng trusted man nung politiko. So, siya yung mangungulekta para sa politiko. Para, kumbaga, siya yung cut out. Para hindi lagi ma-connect doon sa politiko. Alangan naman yung contractor, i-deposit mo mismo. May mga ganun sistema eh. Kaya maraming scheme eh. Siya ang taga-kolekta, siya magdi-deliver. Katulad yung binanggit kay yung isang Yusek Bernardo, di ba? Diba? Lumabas na isa siya sa mga collector din, di ba? Ganon din 'yon. O kaya kung galing sa contractor? Oo, kukunin niya yung sa contractor. Siya nang kukuha. And then siya magdi-distribute sa proponent. Yeah, siya na magdi-distribute doon sa funder. Sa funder. Pero sir, sinagulat niyo ba yung halimbawa yung... O kaya, kung katiwala naman nung politiko, yung contractor, sila na mag-uusap. Yung contractor na dediretso. So, ang daming paraan kung paano yung pag-deliver. At tapos tatanungin din nung contractor, kasi bulky yung peso, kumisan, ang gusto na nung funder is i-convert mo na deliver mo na into dollars o euros, kung anong denomination. Sure na ba talaga, sir, yung ganun kabilis? Halimbawa, ma-award na yung buwan. Tapos ngayong buwan may payout din na nakita nyo siguro yung nangyari doon sa BGC, ano? Ang bilis, ano? Kasi nga, they're just so comfortable. Yung ngayon nakakalungkot doon, parang wala nang takot na gawin nila yon. Parang normal na sa kanila. Na pati yung documentation nila, very complacent sila na akala nila wala na makakahuli sa kanila. Ganun na nangyari. Ganun na nag-evolve yung corruption sa infra projects. At hindi lang flood control yan. Meron pa yan, yung mga solar lights. Alam mo yung solar lights, napapabayaan lang natin yan, pero napakalaking pera din yan. Ano? Hindi pa yan, ano? Yan. Sa basis of disbursement. Tanong ko na po, what exactly do you need, no? Para ma-control natin yung corruption? Consider niyo po ba tumakbo na presidente? I-apply yung iron hand? O i-apply din yung sabihin natin guilty at proven innocent? No, this is nothing political. Itong campaign namin for good governance, it was never political, no? This is our moral duty, it is our constitutional duty. Sabi nga natin, di ba? Meron sa 6713 Republic Act that public office is a public trust. And every local official, at the same time, citizens, is their civic duty na talagang make sure that public interest is safeguarded, that every peso should be spent for the common good, no? Yun ang ginagawa namin. Hindi naman kami nagtatabaw dito, gusto kong maging senator, gusto kong maging... Never crossed my mind. If you look at our history on how we're fighting for good governance, it started in 2019. Immediately, I became mayor, nandun na yon yung good governance na crusade namin. Kaya please, wag na ho nating
I'm sorry ho, no offense ho, but it's nothing to do about politics. Yung sinasabi ni Vizcaya na 20 to 25% na pupunta sa kongresista, pwede ba yun? Well, siya nakakaalam, ano? Pero consistent doon sa mga binabanggit sa akin ng ibang mga contractors din. At yung mga ibang membro ng DPWH, very consistent eh. Kita mo yung mga binabanggit ko na hatian sa porsyento at magkano na lang naiiwan. Iba-iba nga lang yung porsyento. Iba-iba. Kasi depende sa project yan. Kung doon sa project natin, depende rin sa markup sa project. Let us say sa Cat's Eye. Ang laki-laki ng markup yan. Isipin mo, bawat piraso, 9,900. O 9,000, sabihin natin 9,000. Almost 10,000. Ilang milyon yung binili nila. Kaya they can demand about 30-40%. Ganon din yung ibang project na rock netting. Ang laki-laki dyan, 40%, 35%. Sa flood control, kanyan siguro mga nandun sa range na yan, 20-25%. Kasi nga yung markup hindi gaano. Kaya ang gagawin ngayon nung dadayain niya sa pag-install ng sheet pile, lalagyan niya ng maayos na sheet pile itong lugar na to, itong section na to. After that, yung susunod, putol-putulin niya. Alam niyo ba, pag in-inspect niyo pa yan, siguro may lugar pa na walang sheet pile. Mayor, what do you make of the statements of Bryce Hernandez and Henry Alcantara? Parang naglalaglagan na sila. Well, Sa papunta to? alam mo, once na may makulong dyan, na non-bailable dyan, ay maglalaglagan lahat yan. Ako sa experience ko, being with CIDG, PNP, once na nag-umpisa na yung nakulong na dyan, maglalaglagan na yan. Sa isa rin, ang ginagawa nila ngayon, nagpupo sila ng resources, itong mga politiko, itong mga nagkakasabwatan na sila sa DPWH. Right now siguro, baka nagmi-meeting na sila, lahat. Pati na rin yung mga contractor na ayaw magsalita. They're pooling the resources, hiring expensive PR firms para gumawa ng issue, manira ng mga kami. Maninira sa amin, maninira doon sa mga whistleblowers. Kaya ganun na yung kanilang tinamot. Pati si Kong Toby, sinisiraan. Kong E.S. Bersamin, sinisiraan. Anybody na lalaban sa kanila, sisiraan. So we're prepared for it. You know? Ganun talaga ang trabaho namin. You know? We are always exposed to risk. May vulnerabilities kami na titingnan nila. Pero that will not at all stop us from pursuing this crusade. There's another parang band of mafia outside of Bulacan. Ay, marami yan. It's not, yung Bulacan is just one of those groups yan. Alam mo nga, kung ano yan eh. Sa tingin ko, every area merong ganyan eh. Merong ganyan. Siguro, lower degree lang. In terms of depth, in terms of intensity, siguro mas lower lang, pero at the end of the day, it's not about it's something widespread. Sir, nababanggit sa sabi ko, pero since nasa Amerika daw, tapos baka sooner or later baka ma-involve na siya dito. Anong magandang intervention sa ganun? Alam mo, kung titingnan mo lang yung mga Sunwest, Hightone, at yung mga allied pa na mga companies, ilang flood control projects ang nabag nila. Aside from that, iba pa yung mga ibang mga infra projects pa na napunta sa kanila. Bakit napunta doon? Bakit na-corner nitong napakalaki nitong mga pananon? Di ba? Conflict of interest, maski na sinabi natin na divest. Tapos, tingnan mo yung mga substandard na projects. People in Bicol are complaining. Meron pa nga lugar dyan na nilagyan niya ng napakaraming mga solar lights na parang akala mo yung public road na yun, inapi niya, parang ginawa pa niya private road niya. Diba? If it's a highly organized syndicate, Mayor, sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin na magsalita. Pero definitely siguro, ako, feeling... Saldi ko kanina. Yes, oo. Part of the mastermind. Siya sa mga kwan dyan. Isa sa mga figures dyan. And may isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yun kung walang Siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahinturot yung mas mataas sa kanya. Which is the House Speaker. Tamang influence. Yan.
Yeah. Tamang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. May Ako muna nagbigay siguro ng sagutin paspas. ngayon. Pero may nagbigay ng paspas, ibig sabihin Meron yan. Mayor, what difference does it make po to be heard po in the Senate or in the House? Can't you expose this in the Senate? Well, siguro, imbitahin na lang nila ako. Iba po, hindi nakakangiti. Imbitahin na lang nila siguro. Mayor, sa lawak po nito, you mentioned that this is widespread and this could possibly be nationwide. How long will it take for us to solve this flood control mess? Kaya ba ito ng administrasyon? It will go beyond the administration. May experience ako dyan when we investigated yung NIA anomaly. If you remember, nagsalita si President Pinoy noon about yung anomalies, irregularities sa NIA project. Tapos pinatawag niya kagad kami sa Malacanang and he designated me as the lead investigators. Wala lang Yung binigyan kami ng 6 months, tip of the iceberg lang yung nakuha namin Talagang matindi. Ako, palagay ko, pati NIA, meron pa rin yan dito. So, hindi pa yan. Ito pa lang, flood control, matindi na yan. Meron pa yan yung mga irrigation projects, lalabas din yan. Iba pa yung mga anomalies sa mga rock netting, sa road opening, asphalt overlay, sa mga cat's eye. Nako, halos lahat na lang yata pinagkakitaan nila lahat. So, Mayor, ready na kayo to lead the independent Yeah. independent commission? Ready na kayo to lead that? Yeah, wala pa naman. Kung sakasakali man na nabuo na yun, then we're willing to ready to share and submit our documents at yung mga nakuha namin ng mga dokumento.